Body. Uh, uh, by the way, I'm Christopher Osuwan, and we're going to discuss about the different spheres of the Earth. No, so before that, what are the objectives of this discussion? So of course, you have this enumerate the spheres of the Earth, and also explain the different spheres of the Earth. So the first one we're going to discuss is the geosphere, or it refers to the solid part of the earth, no? So mo na siya ang kanang makita ninyo sa palibot nga yuta, mga landforms, and also including po the floor beneath the ocean, and also hantod na siya sa pinaka um, innermost part of the earth. So we have three parts, no, actually. The first one is the outermost surface of the earth, which is the crust, no? So kaning crust is na siya duha type, no? We have the oceanic crust and the continental crust. So the continental crust is mo na siya ato ang ginatindugan karon. Okay. Namo na siya ang mga mountains, mga plateaus, canyons, no? So sa on the other hand, the oceanic crust mo na siya ang um, kaning naga land beneath the ocean floor, no? So mo siya murag nag-hold sa ocean. Kung ocean nas babaw, nana siya sa ocean floor. Siya ang nag-hold sa ocean. Now, the next one is the mantle, no? So it is located between the core and the crust. So the mantle mo siya responsible for the plate tectonics. Nga naman, because mantle responsible siya sa movement sa tectonic plates because number one, no, mantle creates another crust mo siya. And the gravity and the weight of other tectonic plates, let's say for example, oceanic crust, kay higher density mo na siya, mas siksik na siya nga plate. Therefore, musink na siya due to gravity and weight. Okay? So now, pag mag-sink na siya, moabot na siya dito sa subduction zone. Diba? Kaya ang lesser density, mulutaw man, muangat siya. So therefore, pag makamit na siya dito, o ganang less dense nga tectonic plate, dito may tabo ang convergent plate boundary. Kay pababa man ang higher density nga crust, pababa siya. While si less dense nga crust or continental crust, kuan siya moangat siya. So paubos si high density crust, while si less dense crust moangat siya. Kay mas bugat man siya. So, ang primary drivers jud niya kay ang gravity and also the weight of the crust and the density. No? So, dito mao siya ang kanang reason nga nay convergent plate boundary. Ang role ni mantle dito is siya ang nagapull, no? Siya ang makapull sa higher density material, no? Kay katong mong less dense material moangat mo gikan sa mantle. Mao to siya. And katong higher density, mulubog siya sa mantle. Okay? So, dito may tabo nganong na ay different plate boundaries. Okay? So, which mag-result siya into the different processes in the geosphere. Which is, first, we have the different plate boundaries, which is the movement of the tectonic plates. So the first type, no, sa plate boundary is the convergent. Kung maingon tag convergent, guys, is that kung ano siya kanang pabangga ang iyahang ang duha ka plates, whether it be oceanic or continental. Okay, so maingon tag convergent, pabangga siya. The next one is divergent, opposite sa convergent.
So pahiwalay ang iyahang movement. So mao pa ni siya ang kanang nahitabo pod nga say for example sa Pangea tong naghiwalay-hiwalay ang mga kuan and nag-connect ang different pod na mga continental plates, no? So the third one is the transform plate boundaries. So if si convergent pabangga and si divergent is pahiwalay, si transform plate pod is mura po siyang nagkiss-kiss po siya. Murag sideways ilahang movement. I mean, siya sideways pero opposite siya. So we have here also the volcanism, no? So kaning volcanism, volcanoes are formed through plate boundaries gyapon siya. So nga naman. Let's say for example so divergent plate boundary. So once na mahiwalay ang duha ka plate tectonics or plates, no? Namgid na siya mugawas na kanang murag siwang siya. So didto na mulusot ang katong molten iron, mga kuan, lava. Dito na siya mulusot. And if mangutan na mo, kana ba ang shape sa volcano is kanang inana ba na siya daan from the moment niya na create ang volcano? The answer is no. No. Volcanoes, shapes of volcanoes is a product of millions of years or several thousands of years nga nag-erupt tong newly emerging volcano. Okay, so we have also the earthquake, no? So earthquake dili lang ni siya may tabo pag naay movement sa plates. May tabo ni siya sa mga fault lines nga nahitabo during plate tectonics, di ba? Mga fault lines. Since na may movement, no, magbili nag fault lines. And kanang fault lines na mga rock diha. Okay? So kanang rock diha, if mag-slip na siya diha, mag-slip na or kanang murag mawala siya diha nga nagpugas pugong, pwede na siya mag-cause of movement nga mag-result pod sa earthquake. Okay, so the next one we're going to discuss is the hydrosphere, no? So medyo taas-taas siya. So the hydrosphere encompasses all the water on Earth, including rivers, lakes, oceans, groundwaters, and glaciers. So, tanan tubig ni mo makita is part of the hydrosphere. No? So, we have also the water cycle processes. Okay, so first is the evaporation. So, kung maingon tag evaporation, guys, is this is the process of turning liquid into gas. So, tayo mga tanong. So, mga tanong mo nga, saan paghimo niyang from liquid, may mo siyang turn siya into gaseous state, sir. Ano siya? So, unsaon siya, no? So, kani mga ang tukuhan, namagit tawag na solid liquid gas, no? And kaning mga molecules ani nila, nani kinetic energy or kaning energy kanang in motion ba. So kanang molecules luhag bang guna siya. No? Yeah, mura siya banded na siya ang molecules. Mo na siyang natay three different states of matter. No. So kani sila guys kay once na maigo sila heat energy, kay ang heat energy man good mas mag-feed siya dito sa kinetic energy. No? So, katong kinetic energy, mag-costo siya, katong increase in kinetic energy, mag-costo siya sa molecules nga mag-run wild, no? So, imbis bonded sila, magkuan sila ka na ma-disperse ba? So, let's say for example, sa tubig, H2O, di ba? Two hydrogen molecule and one oxygen molecule. So, pag mag-run wild na siya because of the heat, no? Kaning mga molecule diri, no, na nag-form og water, pwede maghiwalay-hiwalay. Mag-cause nga
ang isa ka molecule mahimo siyang independent molecule na mao na siya ang musaka sa atmosphere. Mahimo siya na mahimo karon nga gas no, from liquid state. So inana ang mahitabo sa evaporation. And also we have the transpiration no. This mo siya undergo mo siya evaporation. Nya different lang iyang kuan kay ang water is gikan siya sa plants. Okay? I-process siya sa plants. So the next one is condensation. So ang giingon diri is cooling of gas molecules forming clouds result in lower temperature among molecules. So, di ba ang heat energy mag-feed man siya sa kinetic, di ba? So, kung init na siya, mao to siya ang mag-result na ang liquid kaning ang water is may turn siya into kuan tong gaseous state niya. Tungod sa heat, di ba? Init. So, karon pag moadto na siya sa atmosphere, dito na siya mo-cool or mo-cool down. Once na ma-cool down na siya, magkumpul-kumpul na po ng different molecules nga nag-disperse dito sa baba, sa process of evaporation. So, mauna siyang na-clouds. Okay? So, magkumpul-kumpul na sa itong kuan, kay nibugno naman siya. Di ba kung muinit, musaka siya, kay mag-disperse man itong different molecules. Kanang mahiwalay-hiwalay sila. Karon pag mubugno na pud, magkumpul-kumpul na sila sa atmosphere. No? So, mahimo na silang clouds. And once nabugat na kay na siya, diya na may tabo ang precipitation. Water falls back to earth in forms of rain, snow, or hail. Mao na nang ulan. Di ba? Pag bugat na kayo, kanang maragdaghan na kayo ang katong na form ng water precipitation, no? So, magkumpul-kumpul ng different molecules sa taas, no? Once nabugat na kayo siya, mahitabo ng precipitation or ang pag-ulan. Okay, so, mao na siya ang nag-explain nga ng mahimo na po siyang tubig. Okay, so, the next process is the infiltration. So, pag ulan, of course, matagak mo siya sa yuta. No? So, ang yuta, i-absorb na niya. No? Kaya naman yung mga pores ng yuta. May tag-pores, kaya mga gagmay bangag-bangag sa yuta. So, sulod ng tubig dito. No? Yeah, mato na siya sa mga groundwater reservoir or katong mga kuan, underground na water channels. And ang may tabuan na is pwede na siya magdito pabalik sa ocean or isuyo po na siya sa plants, then magbalik na sad ang water cycle, ang transpiration o evaporation. Okay, ang ocean mag-evaporate naman po and ang plants mag-transpire po. Okay, so before mag-continue ta sa ato ang sa ato ang next na sphere, nasa tayo knowledge check, no? Easy lang kayo siya, identification, 5 questions. Karon nata sa biosphere. So interesting siya since kita involved man ta ani no. So, the biosphere includes all the ecosystems of Earth, particularly the flora, which is the plant life, and the fauna, the animal life. So, you have here the terrestrial kay kanang sa yuta, no. Aquatic sa tubig, and marine ecosystems also, no. And we have here the key processes. The photosynthesis, production of oxygen by plants using sunlight. So, ano siya? Ang may tabuong doon sa photosynthesis, si plants mag-absorb sa carbon dioxide and also heat from the sun. So, in that way, makaproduce sa oxygen. So, therefore, if wala ni plants or grabe rampa na itong deforestation, may tabuan na is, of course, mubaba ang oxygen levels. Kaya one of the primary contributors of oxygen. So, the next one is the nutrient cycle. So, basic lang siya, no? One is the nutrient cycle. So, the circulation of essential nutrients through ecosystems, including process of decomposition and recycling of organic matter. So, ano siya, guys? Si plants, magkuha na siya og nutrients sa soil. No?
So si plants kaunon siya ni animals. Other consumer na po siya. Karon, kato si animal, pag mamatay ito siya, i-decompose to siya sa worms. Mubalik na po to siya sa ilalom sa yuta. Anya, pag mubalik to siya sa ilalom sa yuta, mao to siya ang nutrients nga kaunon ni plants. So tuyok lang siya. No? So mukaon si plants, mukaon si animals, and si animals mubalik sa yuta, and kaunon na po siya ni plants. So that is the nutrient cycle, pinaka-basic. And the next is carbon cycle. So movement of carbon between atmosphere, ocean soils, and living organisms. So of course, when we talk about carbon cycle, guys, ang carbon gina-process siya. So, kita, di ba, makuha tag oxygen and mag-release tag carbon dioxide. Di ba? Butang tag basic example. Si plants, magkuha siya carbon dioxide, mag-release siya oxygen. Then kita mo, kuha na tong oxygen, kuha na to, mag-release mo carbon dioxide. So, mo to siyang basic sa carbon cycle. So, makuha ta, na ay lain ng puha na po sa carbon dioxide, mag-release og oxygen, kuha na pa ito oxygen, and mag-release ito carbon dioxide. So, mo to siyang pinaka-basic sa carbon cycle. Karon, may tabo mong good guys, is that we opted on using gani oil, gasoline. So, therefore, ang production mong good sa carbon dioxide, mag-increase siya ba? So, once na mo-increase ng carbon dioxide, dili makakope ato ang pod, ang makuha na, which is plants na. For example, plants. So, if grabe atong release, ma-disrupt ang carbon cycle. No? So, ang may tabuan na is, na siya mga atkuhan ka ng environmental applications, of course, kanang global warming, which is, ma-discuss na kuno na siya sa other atmosphere. No? So, let's proceed na karon sa next sphere. So, the atmosphere. So, kung ingon tag atmosphere, it is the layer of gases surrounding the Earth. Surrounding the Earth, protecting life, influencing climates and weather patterns. So, atmosphere, mo na siya ang gases na nakapalibot sa Earth. Visible lang ni siya. Dili lang ni siya kita. So, mo na siya yung mga parts, troposphere, stratosphere, the mesosphere, the thermosphere, and the exosphere. So, mo na siya na-exist sa atmosphere. So, mag-discuss na ito ang atmospheric processes. So, we have this called radiation. So, heat transfer from the sun to the earth influencing some climate and weather. So, radiation, so, of course, nagakuha mo tag-heat yun sa sun. No? So, nagakuha tag-heat. Okay? Of course, nagakuha tag-heat sa sun. And of course, kanang heat sa sun, it is essential mag-upload sa kata sa tuwa. So, kanang heat sa sun, yan. Nag-alter po na siya sa atong weather and climate. Of course. Yun na naman. For instance, the Philippines, no? So, we kana bilang pa sa tropical country, di ba? Because naman to near sa equator, di ba? So, karon since kuan man ta consistently maka-receive man tag direct heat from the sun. Therefore, kanang mas consistent ato ang temperature diri. Mo nang dili kaayo daghan og variation ng ato ang kuan kanang season. O dili kita daghan og season diri. Kay consistent man ato ang heat na kuan na-receive gikan sa sun, no. So, magmatter pod no sa ano siya, magmatter pod ang ma-receive nga heat gikan sa sun sa climate sa isa ka lugar. Okay? So, ato to siya guys. And next is the greenhouse effect. Heat is trapped by greenhouse gas molecules in the atmosphere and re-emitted warming Earth's surface. No? So, di ba tag init. Karon, naman ko tayo kuan, mga greenhouse gases. So, ang kung tayo, kaning
Let's say for example, wala pa kayo tayo kuhan. Wala pa kayo for example. Ito lang nakalimtan nga daghan na kay carbon dioxide sa atmosphere, no. So butang to natural lang ang level sa greenhouse gases. Pag moigo ng sun diri sa tuwa, makakuha tag heat. So kana siya, moigo siya sa earth niya mo bounce. Then maka-retain tag gamay na heat na, no. If natural lang ang level sa greenhouse gases, sakto lang po ang heat niya mag-circulate sa earth. Karon ang mahitabo, if taas na kayo ang level sa, let's say for example sa carbon dioxide, no, taas na ka siya level sa, for the carbon monoxide na gina-emit sa jeep, taas na kayo na siya level kanang greenhouse gases sa atmosphere, katong di ba mo bounce back lang man ang sunlight, no, gamay lang ang ma-retain sa greenhouse gases since dili pa man kayo taas kayo ang level sa greenhouse gases nga nag-exist sa atmosphere. Now, if taas na kayo siya, nang daghan na kayo kuan dira, carbon dioxide, sa diha. Pag taas na kayong level ana, mo na siya ang makatrap sa heat sa sun, no? So since taas ka siya level, therefore ang katong nag-bounce nga infrared radiation nga dapat mo balik na, no, is mostly makuha siya sa mga molecule, no, nag-exist sa sa atmosphere, itong mga greenhouse gases. And katong greenhouse gases, sila po itong mo-re-emit pod ato nga infrared radiation padulong pod sa earth. So dili siya in one direction but scattered siya, no. So mura siyang mubungkag lang siya ang katong infrared radiation and mag-contribute to siya sa rising temperature or global warming. So the next one, no, is the human sphere. So wala na siya kanang particularly na part siya sa earth na kay kanina ang human sphere, it talks about the impact of human influence in the earth itself as a whole. No? It talks about the alterations that human done with its environment. So, for example, ang human sphere, no? Kaning human sphere, mao na siya ang kanang ground sa kaning kalibutan. Gi-alter niya human para ma-suit sa iyang needs. Let's say, for example, magbuhat siya cities. Kuan siya para sa iyang culture, i-alter niya itong forest, for example. Paano niya itong change niya ang environment niya. For example, technology. Magbuhat siya infrastructures like the creating cities, no? Magbuhat siya infrastructures na nag-alter siya sa natural landforms. Agriculture, of course. Plains, simuon na niyang yan ng ugmaron, yan tanuman, di ba? Mas example sa human sphere. Kanang mura siya area nga gi-modify sa humans. No? Mo siya pinaka-basic nga example. Concludes my discussion, no? My presentation. So I do hope you enjoyed and learned something from me, of course, and also topic po. And please do answer, no, the knowledge check na mag-pop karon right after ani ako ang kuan. So 5 items identifications lang yapon na siya and basic lang yapon na siya. And auto siya, please do answer and thank you.